sabi rito ni Itsoy ngayon, diyan sa Punto por Punto Live. Sabi rito, "Oh, ang modernong Romano," si MCG ay 'no, si Eli Soriano talaga. "Ang modernong," sabi niya, "ang modernong Romano Katoliko ay nag-aangkin na iglesia ng Diyos. Pero, ito na, ayon sa Biblia," sabi ni Itsoy, "ang tunay na basihan ng Iglesia ni Cristo ay ang salita ni Cristo at ang aral ng apostol." So, problematic ka na ngayon. Magandang tanghali mga kaibigan, nakaantabay dito sa ating YouTube channel sa Catholic Apologetics PH. Don't forget po to subscribe po dito sa aking panibagong YouTube channel kung saan apologetics lamang po ang pinag-uusapan dito. Yung mga talakayan po ay nandoon po sa kabilang channel ko po sa Bro Jando Alabado TV. Ang dito lamang po ay mga apologetic portions. So, isa sa mga sinabi ni Itsoy na batayan daw ng tunay na iglesia ay ang salita lamang ng mga apostol at ang salita lamang ni Kristo. Totoo ba ito? Ito ba talaga ang realidad? Ang sagot ay hindi. Hindi lamang ang salita ng mga apostol at ni Kristo ang batayan. Dahil ayon mismo ni Kristo dito sa Mateo 18:18, binibigyan niya ng kapangyarihan ng iglesia na ipagbawal ang anumang ipagbawal nila sa lupa. Binibigyan niya ng authority ang iglesia na magpahintulot ng anumang ipahintulot nila sa lupa. Walang sinabi si Kristo na yung ipinahintulot lang ni Kristo, yung ipinagbawal lang ni Kristo, yun lamang ang gaganapin. No. Walang sinabing ganyan. Ang iglesia, binigyan niya ng authority na magbawal. Halimbawa na lang. Isa sa mga ipinagbawal ng Iglesia Katolika ay ang same-sex marriage. Yung same-sex marriage, yun ay ginagawa na sa ibang mga simbahan, priority, protestante, no? Kahit pa nakadamit pare pa yan, as long as ginagawa yung same-sex marriage, yan ay protestante. Katunayan, never mangyayari yan sa Pilipinas o kahit sa amang bahagi ng mundo kung saan ang Katoliko ay magkakasal ng same-sex dahil yan ay ipinagbabawal. Ngayon, dahil ipinagbawal ng Katoliko yan, sabi ni Kristo, ipagbabawal din sa langit. Pangalawa, yung abortion, yung divorce, ganun din yon. Ipinagbawal ng Iglesia Katolika sa lupa, ipagbabawal din ni Kristo doon sa langit. Yung occultism, yung paglapit sa mga albularyo, sa mga espiritista, sa mga mangkukulam, sa mga mambabarang, yun, ipinagbabawal din yon. O, kahit wala na sa Biblia yan. Ngayon, ipinagbabawal din yan ni Kristo dahil yun ang kanyang sinabi. Yung pahintulot naman, lahat ng aral ng Iglesia Katolika na sinasabi ng mga protestante na wala sa Biblia pero ipinahintulot ng Iglesia sa lupa gaya ng halimbawa ng All Saints Day, All Souls Day, Christmas, ano pa, Holy Week, yon, mga ipinahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa. Sabi ni Kristo, ipapahintulot din niya doon sa langit. So talaga napakalaki talaga ang diferensya ng kanilang unawa diyan sa bagay na yan. Sasabihin nila ang salita lang ng mga apostol at ni Kristo ang dapat batayan ng tunay na iglesia. Never. Walang sinasabing ganyan sa Biblia. Katunayan, ayon sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 10 ay ganito ang ating mababasa. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno. Saan daw? Sa pamamagitan ng iglesia. Hindi sinabing sa pamamagitan lamang ng Biblia para sabihin niya na salita lamang ng mga apostol at salita lamang ni Kristo ang batayan. Ang sabi sa pamamagitan ng iglesia. Hindi sinabing sa pamamagitan lamang ng Biblia. So yan ay isang batayan na nagkakamali talaga mga protestante. Ngayon, may mga banat kami niyan sa programa ng Punto por Punto at pakinggan po ninyo.
Problema yan, yung iglesia ng ang totoo ngayon, yung MCGI, may MCGI yun, 'di naman iglesia ng Diyos yun, eh. Oh, problema. Ayun ang iglesia ni Cristo ba dahil nabasa yung INC ni Manalo, 1914 yun, paano yun? Oh, Problema Brother kasi Angel, para klaro, ah. ito, tanungin natin. Oh, ilang taon na, ayan na, ilang taon na ang MCGI Hmm. at ang Iglesia ni Cristo? Ayan. Tingnan mo bro Itsoy, at Ah, papaliwanag ko kung bakit iba-iba yung pangalan pero naging Roman Catholic Church. ah, Ipapaliwanag ko in proper context no sa theology po at turo ng simbahan. Sige bro Jando. sabi dito ilang taon na ang MCGI at ang Iglesia ni Cristo? Hmm. Narito ang maikling paghahambing ng edad ng dalawang relihiyosong grupo. Iglesia ni Cristo. Itinatag ni Felix Manalo, nagsimulang mangaral 1913. Opisyal na narehistro sa Pilipinas July 27, 1914. Edad Sino founder bro? Felix Manalo. Oh, Oh, hindi si Cristo. Oh, oh. yan makinig ka bro Itsoy. Tingnan mo kasi yung sa realidad ba. Mm. Hindi, Biblia ka ng Biblia eh. Pero pag tiningnan mo naman dyan, founder nila tao. Ayan no, sino founder? Iglesia, ni Felix Manalo, tuloy. Oh. Sabi dito, edad nila ngayong 2026 is 112 years old. Sa Mm. madaling O salita, kailan, mm. nasa 112 anniversary pa sila. O kailan ba nangyayari yan? Kung titignan mo yung tinatawag nilang timeline noon, yung chronological order noon, yung timeline, yung Biblia ba habang nagsasalita si Kristo during that time, mga apostol, anong taon yun? See? Alam mo naman 2,000 years ago. Yung mga tingnan mo kay Felix Manalo pa lang yan 110. Paano magiging siya totoo yan, bro? Tingnan mo yung realidad kasi. Ang dami nagki-claim yan pero makikita mo saan? Sa sect nila, do sa rehistro, sinong founder, kailan tinatag. Hmm. Sa lahat ng nakikinig, doon mo tingnan kasi. Kasi maraming pwede mag-claim kaya niyan. At hindi nila naintindihan, yung nabasa nila, akala yun talaga magiging proper name. Hindi po yun. No? Ang tawag yun, descriptive name. But later on, papaliwanag pa natin yan. Tuloy po, sa MCGI na favorite mo, sinong founder at kailan tinatag? Eto tayo na, kasi reality is reality. Reality Panaginip is yes. panaginip. Oh? Yes, yung Panaginip is claim is panaginip. claim. Hmm. At saka yung claim, madaling sabihin si kagaya kahapon, kiniklaim niya siya daw yung Baptist Church daw siya. Pag tinanong mo yung unang-una Baptist Church, wala naman. Puro claim dahil ganito, dahil claim yun. The reality, hindi naman yung founder nila si Jesus din. Nag-claim si Jesus daw ang founder ng Baptist. Pero the reality, pag tiningnan mo, church history, reality yun. Hindi pala si Jesus. Yan, MCGI. Bro, Itsoy, ang tagal mo na rito. Hindi mo pa rin nauunawaan, bro. No, tingnan mo muna doon ka sa founder, wag ka sa aral. Okay, Yan. dito sino founder at kailan natatag? Doon mo tingnan, bro, Itsoy. Ayan, ito sa Members Church of God International naman tayo. Members Church of God International, kilala rin bilang ang dating daan o MCGI. Pinangungunahan ni Eliseo Soriano, nagsimula bilang hiwalay na grupo noong 1977 at naorganisa noong 1980. Edad sa nila ngayon sa 2026. Sinong nag-organize daw, bro, or founder? Sino nag-organize? Eliseo Soriano. Hindi si Ngayon. Jesus Christ na naman, Itsoy, no? Tingnan mo, isa-isay natin, no? Tingnan mo, nag-organize. Organize na 2,000 years ago po si Jesus, bro. Diyan nag-organize si Eli Soriano. Ano ba naman yan? Matalino ka ba ito? Dating Katoliko to na ni Bro Eli. Para lang mapaliwanagan ka, isa-isa lang kasi marami kang masyadong mga tanong na nasasagot, tayo mo ring paniwalaan. So ito lang ang gusto kong maano kasi dito hindi mo naintindihan eh. Kung ano ba talaga ang proper name ng totoong iglesia na tinatag ng ating Panginoon Kristo. Ano ba talaga yung proper name na dapat anuhin? So pinapaliwanag lang namin. Ayan, yung MCGI mo organized by Eli Soriano. Tuloy po. Nagsimula siya, nag-iwalay siya doon kay Nicolas Perez 1977. Ngayon, 1980 siya na organisa.
So kung 1977, ibig sabihin 49 years old na. 49 years old, mas matanda pang papa ni Father Darwin dito. Mas matanda pa yung Tingnan mo. papa ni Brother Obet. 49 years old lang ang ano, ang MCGI. Paano ngayon yan? Paano naging tunay yan? Paano naging tunay na iglesia? 49 years old. Nagtatag si Paano Kristo yan? ng iglesia first century. Pero yan, 49 years old. Ang pinakamasaklap, tinatanggap ni Eli Soriano na ang Katoliko 2,000 years ago nagsimula. O, ano nga ngayon dyan? O, balikan yung sinabi ni Eli Nag-ano na Soriano. Bro, nagre-react siya. Sabi niya, hindi naman ako MCGA at lalong hindi ako INCA. Ngayon, dinideny mo. Kahit sabihin niya na hindi siya MCGI, Hindi siya. yun, bro. Lagi niyang binabanggit si Eli noon pa. Sabi niya, naniniwala ako kay Eli. Ba't di ka umanib? See, may duda ka. Bakit hindi ka umanib sa MCGI? Pakisagot. Hindi, kahit nga, yung pakisagot, brother, Iglesia ng Diyos na naman binanggit mo, bakit hindi ka naging member? Sige. Ang pinakamasaklap dito, Brother Angel. Sinisigurado ko. Sinisigurado ko, ha? Sinisigurado ko, kahit saang iglesia pa ka member to si Itsoy, hindi umaabot ng 500 years old yung kanyang iglesyang kinaaniban. Bakit? Itong kay Martin Luther, 500 years old yung kay Martin Luther, yun ang pinakaunang protestantismo 500 years old yon. Ngayon, yung iglesia kinaaniban nito, hindi umaabot ng 500 years old. Pag kinlaim niya yung iglesia ng Diyos na nasa first century, yung iglesia ng Diyos na yun ang naglabas ng Bible. Sila yung ginawang isang libro, ang Old at New Testament. Ngayon, kung i-claim mo yon, sige nga, maglabas ka nga ng ebidensya na yung iglesyang kinaaniban mo ang nag-produce ng Biblia, Old and New Testament into one book. Kayo ang naglagay ng bersikulo, kayo ang naglagay ng kapitulo, kayo ang nag-compile, kayo ang bumuo bilang isang libro. Meron ka bang ebidensyang ganon? Kung wala kang ebidensyang ganon, ibig sabihin, hindi pa kayo existing nung panahong yun. How can you say na kayo tunay na iglesia? Hindi, actually, ang nakakatawa dito kay Bro Itsoy, hindi siya Iglesia ng Diyos, hindi siya INC. So, anong tawag doon? Hanging. Hanging siya. May tawag doon na So, hanging ka ngayon, bro. Ang problema ngayon, bro, ano ba talaga ang pinaglalaban mo rito? Yun ang tanong namin. Wala, paggugulo lang. Anong pinaglalaban? Hindi ka naman pala Iglesia ng Diyos, pero lagi mo binabanggit si Eli. Lagi mo sinasabi yung Iglesia ng Diyos. So, tanong ka namin ngayon, Bro Itsoy, ano ba pinaglalaban mo? Okay, Mas please maganda lang. ganito, si Nung ka Itsoy, pa nagko-kontra-kontra lang, pero hindi ka naman INC, hindi ka naman pala MCGI member. So ano yan, hanging ka into the air? So tupang ligaw ka ngayon? Nawala, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ano ba talaga? Binigyan ka na nga ng chance ni Lord para nga mabigyan ka ng katotohanan. Tandaan mo, Iglesia ng Diyos, ginawang Roman Catholic Church. Of course, Iglesia ng Diyos, hindi yan ang proper name yun, bro, para mas maintindihan mo. Ang tawag yan, descriptive name. Parang ang Diyos may iglesia. Si Jesus may ina. Ganon yun. Sinong ina niya? Si Mama Mary. Intindihin mo kasi puro ka kasi nakikinig ka lang kay ayaw mo na umanib. Naguguluhan ka rin ba't di ka umaanib kay Eli Soriano, pero pansinin mo, pinagmamalaki mo siya. Puro ka Iglesia ng Diyos, sabi ni Eli. Pero ayaw niyang umaanib, duda din. ang malaking problema dito, si Itsoy ang nakakaalam kung ano iglesia kinaaniban niya. Yan ang i-search mo, Itsoy. Ilang taon na yan sa 2026. Wala nga, nakikinig lang kay Eli Soriano. Katoliko daw talaga siya dati. Ano mo yan? Ang Katoliko. Ilang taon na ang Katoliko. Ilang taon na ang Romano Katoliko. Ito naman ang ating i-search. At tandaan nyo ang MCGI is 49 years old. Ang INC tinatag ni Felix Manalo 112 years old. Ito naman tayo ngayon sa sa Romano Katoliko. Basahin natin yung Romano Katoliko, ilang taon na. Ito.
Ang Catholic Church o Romano Katoliko ay tinuturing na nagsimula noong panahon ng mga apostol ni Jesus. Pinagmulan, nagsimula ito sa unang siglo pagkatapos ni Kristo. Madalas na iniuugnay ang simula nito sa Pentecost nang bumabang Espiritu Santo sa mga apostol na sa Gawa 2 at nagsimulang mangaral ng mga alagad ni Kristo. Ang isa sa mga pangunahing leader noon ay si Saint Peter the Apostle na ayon sa tradisyon ay naging unang obispo ng Roma. Edad ng simbahan, kung bibilangin mula sa humigit kumulang 33 AD, panahon ng Pentecost, sa taong 2026, ang edad ng Romano Katoliko ay 1,993 years old. So ang Romano Katoliko 1,993 years old. Ang itinayo ni Felix Manalo 112 years old. Ang itinayo ni Eliseo Soriano 49 years old. Ang tinayo ni Martin Luther 500 years old. Sa madaling salita, talagang kahit na saang AI mo tanungin, talagang ang Katoliko pinakamataas 1,993 years old. Kaya kayong mga nanonood, huwag kayong magmatigas ng ulo gaya na ginagawa ni Itsoy. Pride lang yung ginagawa ni Itsoy, spiritual pride lang yan Hindi bro, parang ano siya parang tama siya sabi ni Brother Thomas, parang robot lang. Parang walang pakiramdam ba, wala siyang ano, tapos tuloy-tuloy yung tanong, pag tinanong mo siya, para siyang internet lang na pag tinanong mo, hindi sumasagot. At magtatanong uli, tinatanong ka namin bro Itsoy kanina pa, ano pinaglalaban mo nga, anong church ba? Tingnan mo, hindi sumasagot. Tanong na naman, tuligsa. Tanong, tuligsa. Tanong, tuligsa. Pag tinanong, di siya sasagot. So, okay na yon. Napaliwanagan na natin. Mukhang totoo yata. Hindi yata tao kausap natin, bro Jando. Buti pa Tuloy si natin sa hindi tao yata si ano. Buti pa Mukhang si hindi tao si Jared Almasora na realize niya, claim siya ng claim, iglesia ng Diyos, pero nung siya ay nung natalo sa debate namin ni Paula Lima, ang sabi niya, alam nyo, ang tagal kong sinabi, ako ay kaanib sa iglesia ng Diyos, mga kaanib kami, pero na-realize ko, wala pala kami sa tunay na iglesia ng Diyos. Na-realize ni Jared Almasora. Tapos parang ikaw bro, yung founder, doon ka na anuhan. actually ang pinakamatibay talaga na na palatandaan ng iglesia, yung founder talaga. Yes. Pag sinabi kasi aral, ang daming kopyahan ng aral. Daming kopyahan. Iba-iba interpretasyon. Naniniwala na Diyos si Kristo. Ilang relihiyon ngayon, ilang iglesia ngayon ang nagkiklaim na Diyos si Kristo. May sabihin ba lahat yun totoo? Hindi. Naniniwala sila na ang Diyos ay ang Biblia ay salita ng Diyos. Lahat nung nagki-claim na Kristiyano nagsasabi ang Biblia ay salita ng Diyos. MCJ lang ang nagsabi na ang Biblia contains the Word of God. Pero ganun pa rin yun ngayon, kahit pare-parehong turo, sabi mo pare-parehong pare-parehong tunay? Hindi talaga batayan ng aral kahit para bang ganito halimbawa dati nung buhay pa si Soriano ang hamon ng mga dating daan members, magtayo rin kayo ng programa ng gaya nito kung saan kayo naman ang tatanungin at kami naman ang magtatanong. Dumating ang punto por punto. Hindi to gaya kay Soriano kasi kay Soriano scripted ang tanong. Tapos yung yung kanyang mga alipores nagbibigay sa kanya ng talata. Scripted lahat. Tapos siya lang ang tagasagot doon. Sa amin dito, tulungan kami. 2 heads is better than 1. Kaya sabihin pa nila ngayon na kami daw ay nangopya. Yan ang hamon nila Gumawa rin kayo ng programa ng gaya nito kung saan kayo naman ang tatanungin. Eto na kami ngayon. Nasaan ang MCJ para magtanong? Wala. Ngayon, dahil ba halos magkahawig ang ating ginagawa?
At mas higit kami kasi kami two heads better than one. MCGI, Soriano lang. Nung namatay, anong nangyari? Para na silang born again ngayon. Nawala na yung kanilang Grand Bible Exposition. Nawala na yung kanilang Bible Exposition. Anong nangyari? Naging game show. Naging game show yung kanilang yung kanilang programa ni Daniel Rason. Ang tawag doon ng kanilang game show, pinakita ni Almasora, game show na lang. Ano sila, ganun katakata ng ganun, parang jingle. Ano nangyari sa inyo? Para na lang kayong born again. Wala kayo pinagkaiba sa born again. Pati ba naman team song, Voltes 5 ang tune. Ano ba naman yan? Ano nangyayari sa inyo ngayon? Dati, Buhay Soriano, talagang matibay yun, debate. Kapag may debate, ako lang ang harap. Tingnan mo, walang na-training ng mga membro. Nung namatay yun, walang kapalit. Si Josel sana, malakas yun para kapalit eh. Hindi pinayagan. Nalitan si Daniel Rason. Ang daming reklamo ng mga membro kay Daniel Rason. Ngayon, nasaan na kayo ngayon? Ilang taon lang kayo. Tingnan nyo nangyari sa inyo. Namatay lang si Eli Soriano. Kanya-kanya ng tayo. Kanya-kanya. Ang dami nagtayo. Iglesia ng Diyos. Kasama si Willie Santiago. Iglesia ng Diyos din. Pero kanya-kanyang turo. Ano nangyari? Pag may lumabas, nagtayo. Meron nga isa, Brother Angel Bago talaga to bago. Ang founder, bata. Mas bata pa yata kay Almasora Pero meron siyang naging prayer meeting. Pero yung membro niya, hindi alam kung umabot ba ng 50. Pag hinamon naman ni Almasora ng debate, ayaw namang lumaban. Yung isa naman doon, yung pasukin ko na sana, ang daming requirements. Pati ba naman valid ID, 3 valid ID, ipresenta ko. Tapos ano pang mga requirements, nila. Nung si Almasora nagtanong, galit na galit siya, sigaw ng sigaw. Nang pasukin ko na sana para ako ang magtanong, ang dami ng requirements. Pero para lahat ng yun, galawan, Eli Soriano, pagsasalita, Eli Soriano, ang mga tindig, Eli Soriano, pati ba naman yung kumakausap na lumilingon sa bakit na walang kausap? Alam nyo kapatid, ganyan kasi yung kapatid. Wala namang kausap sa tagiliran. Pakunwari ng gano-gano kasi ginagawa ni Soriano nung una na para salita, lilingon sa gilid, wala namang kausap. Kunwari lang na may kausap. Tandaan ninyo, 49 years old nang yan. Magtayo kayo ng bago, mas lalong bababa sa 49 years old. Tapos, claim kayong tunay. Aral, anong aral? Kopyahan ng mga aral ninyo. Sabi nga ni Soriano, nung kasi, yung mentor ko kasi, si Nicolas Perez, tinuruan niya ako na yung papa, ang papa Vicarius Filii. Hindi ko naman siya masisi, kasi yung mentor ko, si Nicolas Perez, galing naman yun kay, sa Iglesyang Tatag ni Manalo. Doon naman sa kanila, ganun din ang turo, Vicarius Filii. Hindi rin naman sila masisisi. Kasi si Felix Manalo galing din naman sa SDA. Kasi yung original nun, SDA. Nakuha ni Manalo, tinuro niya. Yung si Nicolas Perez, dating ministro ni Manalo, nakuha rin niya. Ako, naging estudyante ni Nicolas Perez, tinuro din sa akin. At yun din ang tinuro ko sa inyo. Ngayon, natuklasan ko, hindi pala yan ginamit ng mga papa Ano ngayon nyo? Pag nagkamali, siyang namamali sa diwa, darating sa pagkaunawa. Yung mga namatay ng membro na, naniwala na ang papang Vicarius Filii, mababawi nyo pa ba yun? Hindi na. Mga pinagagawa ninyo, mga ano lang kayo Yung baga para bang yung sa Cebu, sa Mandawi, nasalubong ko sa daan, kala ko pulis Gumagano pa, tagal, naka-uniforme, ang uniforme niya original. Uniforme niya original, pantalon niya original, sinturon niya original, yung kanyang sapatos original, pero yung plaka niya plastic.
tapos yung baril niya airgun. Nagpunta doon sa 7-Eleven ng lilimos, nakasuot pulis. Nangungopia pala, idol pala niyang pulis na trending sa Facebook din noong una. Naku, sundalo tingnan. Ang laki ng basuka, tubo lang pala na plastic. Pinurma lang basuka. Ngayon, nanggagaya, ibig sabihin ba mga sundalo rin sila? Mga pulis din sila? No! Nanggagaya lang eh. Kahit kami, sabihan nyo kami ngayon, punto por punto, nangopya sa ang dating daan. O dating daan na rin ba kami kasi nangopya kami ng estilo ninyo, may Bible exposition, mga ano bang sabi nyo sa amin, kinopya namin sa inyo. Ibig sabihin ba dating daan na rin kami? Hindi. Kaya kayo, ilang aral pang kopyahin ninyo, 100% pang aral ang kopyahin ninyo, hindi yan nagpapatotoo sa inyo. Para lang kayong mga pirated DVDs na kumopya sa original DVD ng movie, kuha yung high definition quality. Kuha yung Dolby Surround Stereo. Kuhang-kuha. Walang pinagkaiba. Pero pagdating ng ilang buwan, tuk, 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 tuk. Gaganon-ganon na yung CD. Kasi pirated. Konting gas-gas lang, tatalo na yung tuk, 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 tuk. Pero ang original, kahit ilang gas-gas pa yan, umaandar pa rin ng malinaw. Maliban na siguro pag hiniwa mo ng kutsilyo, ibang usapan na yon. Pero yung garas lang sa pag-ikot niya, hindi nasisira ang takbo ng original DVD. Pero yung mga original CD, tinan nyo yung Video City nung una. Wala na Video City ngayon, Noong una, Video City pa, mga pinarerenta dyan, mga original mga CD yan, original VHS, original DVD yung pinarerenta dyan. Dahil sa renta niya, original, hindi na binabalik nung iba. Ngayon, yung CD niya, kahit ang daming gas-gas, talagang malinaw ang pagkakatakbo. Kopyahin mo yun sa pirated. Konting gas-gas lang, tatalo na yung CD. Yan ang pinagkaiba. Para lang kayong mga pirated CD na nangopya sa original, pero ang reality is reality, pirated pa rin kayo. That's the reality niyan. Ano sabihin nyo? Iglesia ng Diyos. Hindi kami yon, sabi ni Soriano. Hindi kami yan. Baka pamalian ninyo. Hindi kami yan. Sabi naman ni Alfie Angeles, umanib daw sila. Ang tanong, sinong tumanggap? Wala. Ano yan, Superbook? Umanib kayo sa Biblia? Pumasok kayo? Parang yung silagismo? Papasok sa Biblia? Pumasok sa storya? Ganon? Umanib kami saan? Sa iglesia na nasa Biblia. Paano nyo ginawa yun? Tingnan nyo ha, umanib lang daw si Soriano, pero automatic, presiding minister. Paano nangyari yun? Presiding minister, siyang hawak lahat, budget, mga gawain sa sa kanya lahat, pati ba naman bank account niya, yun ang uhulugan nyo ng pera. Sabi nga ni Sister Lucy, pag hindi ka nagbigay, walang hiya ka. Kung ang kapatid nagtitiwala sa mga aral, magbibigay higit sa makakaya niya. Sukdang ipangutang niya yan. Kahit na ipangutang pa niya, gagawa siya ng paraan. Lalo na pag lumalapit na sa kanya ng personal ang kanyang mga ngaral. Diba? Ikaw ang lapitan ka ng mga ngaral mo. Personal, lapitan ka at kausapin ka. Hingang ka ng tulong. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos at nagtitiwala ka sa mga ngaral, tatanggihan mo? May nagagawa ka, tatanggihan mo? Pag tinanggihan mo, walang hiya ka. Pag tinanggihan mo, walang hiya ka. Pag tinanggihan mo, walang hiya ka. Para makita ng lahat na sa kanila kasi pera-pera lang yan. Hindi, di ba tsaka sa totoo? kanila kasi pwede yung magganyang mga bad words, pero sa atin hindi yun. So, Yun na nga. Sinasabi ko Sa lang kung kanila, ano yung normal nasa yun video Huwag na nating ulitin yun na Yun. Gusto ko lang ipakita kay Itsoy. Yung ginagawa mo, Itsoy, alam mo, yung kaluluwa mo dyan. Ako, ewan ko na lang. Dinideny na nga hindi naman daw si MCGI ngayon, dati Elisorian. Okay na yon. So ayaw na niya maglatag kung anong reliyon dapat, wala naman So wala na, gugulo lang. Hindi MCGI, tapos ngayon tinatanong mo anong pinapaglaban niya, wala na, tulig sana, wala na. Nag-iiba na yung mga tono niya. Wala na bro, okay na siguro, mayroon na tayong sa Zoom bro.
Oh, sige, ito na lang. Sa Zoom na tayo, mukhang ano lang 'to, wasting of time 'to. Wala, deny na niya ang MCGI, hindi naman daw siya miyembro, okey na 'yun. So, ibig sabihin ayaw na niya kay Siguro Ellie. kinahihiyan na niya. Oo, kinahihiyan na niya sa mga natutunan niya rito. Oh. Wala na, ngayon hindi daw siya miyembro ng MCGI. Dini-deny mo na bro, okey na kami dun. Na-deny na. Okay, dinidinay na niya eh.